Okay, sa punto pong ito dahil ngayon po ay bisperas ng November 1, ano? Tuwing matatapos po ang araw ng mga patay, punong-puno ng mga basura ang mga sementeryo dito sa NCR, lalong-lalo na sa Metro Manila. Para pag-usapan kung paano maiibsan yan, makakasama po natin ngayon ang representative at advocate ng Eco Waste Coalition na si Ma'am Cristina Vergara. Ma'am, welcome po sa Good Morning Boss. Good morning. So ma'am, ano po ba yung mga bago nyong plano o programa para mabawasan naman yung mga iniiwang basura ng ating mga kababayan sa mga sementeryo? Sa ngayon, patuloy pa rin yung aming panawagan. Tuloy-tuloy yan every week na ipaalala po sa publiko na iwasan at bawasan po yung basura na generate po natin, especially ngayong panahon ng undas. Kasi po, noong nakarang taon 2013, ang na-record po ng MMDA, 35 trucks na mga basura right after November 1 ang nakuha. Pero mas worse pa noong 2012, 95 trucks. So sa ngayon po, ano po ba yung kaibahan ng plano ninyo para napanawagan para mas mabawasan pa po ito? Ngayon, ang lagi namin paalala ay irespeto po yung ating mga mahal na yumao. Kasi doon sa ating ugaling pagrespeto, doon natin maiisip na oops, hindi nga tamang magtambak tayo ng basura. Kasi nakakalungkot, maglilinis tayo sa mga unang araw bago mag-undas. Tapos pagkatapos, magkakala tayo. Di parang walang naging halaga yung ginawa nating paglilinis. Kayo po ba ay communicate or nakipag-ugnayan din kayo sa mga administrator ng mga sementeryo? Dahil siguro, para sa akin, mas maganda kung uubligahin yung mga nagtitinda na meron talaga silang basurahan at regularly pinapalitan kapag napupuno na. A week before itong undas ay nagbigay na rin po kami ng mga tips para po sa mga administrators ng sementeryo kung paano po nila mapapanatili yung kalinisan sa lugar po nila. Halimbawa nga po, ang paglalagay po ng mga segregated bins para meron pong paglalagyan ng basura yung ating mga pupunta. At ipaalala po doon sa mga nagtitinda na magkaroon din po sila ng kanya-kanyang lalagyan para doon po nila ilalagay yung kanilang mga panapon. Alam niyo po, ako ma'am, kapag pumupunta ako ng sementeryo pag ganitong panahon, ang naobserbahan ko lang, yung mga basura napupuno. And then, kailangan ba na may regular na mga talagang pumupunta, pag puno na, chinecheck nila, tanggal na kagad ng basura para pagdating ng patapos ng November 1, kukunti na lang ang kukunin ng mga basurero. Mas maganda, meron nga po nag-iikot. Meron po tayong mga waste pickers na pwede pong italaga. Sila po yung nangunguha ng mga recyclable materials na pwede pong ibenta at mapakinabangan ulit. Sa pamamagitan nun, nababawasan na yung basura na ating nakokolekta o kinukolekta ng truck. At karamihan naman po kasi ng basura po natin ay nabubulok. So kung meron pong composting area po doon sa sementeryo, ay malaki pong kabawasan. 50-60% po ng basura ay hindi na po kukolektahin ng truck. Ma'am, nabanggit nyo off the air kanino, maaari nyo rin ikwento sa amin, kung ano po ba yung mga reward system nyo pagdating sa mga sementeryo? Kasi may mga napapabalita na maging yung mga puno, kung ano-ano yung mga pinapako nila. Oo, last time nagbigay kami ng Paco Award sa ilang sementeryo. Pero natutuwa kami ngayon kasi nabisita namin yung Manila Memorial Park sa Parañaque. Nag-improve sila kasi naging policy na nila doon na bawal na magpako ng mga commercial mga flyers o mga tarpaulin sa puno. Yun yung nakatuwa. And then sa Manila North Cemetery and South Cemetery, nag-improve na rin sila na hindi na rin sila nalagay ng banderitas na kasi after no, nakakadagdag lang sa basura. At marami rin sila mga signage na nilagay na ngayon, paalala para sa publiko na iwasan ng pag-create ng basura at yung pagsunog at yung pagtambak ng basura. Okay, bilang panghuli ma'am, maaaring nyo pong kausapin yung ating mga boss na nanonood ngayon na magtutungo pa lang ng mga sementeryo. Ang inyong advice? Ayun po, sana mga pupunta po sa sementeryo, sana po igalang po natin ang mga mahal na po nating yumao ay panatilihin po nating malinis yung kanilang puntod, iwasan po nating magtambak, magsunog at bilang pong pagrespeto sa kanila. Okay, maraming salamat po. Mama Cristina Vergara, advocate ng Eco Waste Coalition. Tandaan po natin mga boss, talagang disiplina po ang kailangan. Disiplina ang kailangan. Kung maaari ay magdala na rin ng mga sariling basurahan pagpupunta ng sementeryo para naman respeto sa mga yumao nating mahal sa buhay.